Marami tayong na-miss na talakayan. Gusto gusto ko pong talakayin 'to kaya lang yung mga topic natin medyo sensitive. Kung maririnig po 'yan ng Chinese government baka mapagkamalan tayong espiya. Nasa Hong Kong tayo, kaya medyo hindi ko pinalaliman 'tong diskusyon dito, eh. Yung kay Scott Ritter po, yung, intelligence officer ng US na na ano 'no, parang, may nagtanong na maraming nagtatanong, ito ba yung nagta-traitor sa US sa kanyang mga sinasabi sa Pilipinas? Tingin ko po hindi 'no, mamaya tatalakayin natin. Hindi po siya traitor, in fact, dala-dala ni Scott Ritter yung, ano po 'yan, maka-US. 'Yan po ang, US na ano ngayon 'no, masama lang pakinggan, pero ito po talaga yung gusto ng US na mangyari sa'tin. Ni-real talk po tayo ng mga Amerikano 'no. Ito po talaga yung gusto nila para sa'tin, taliwas po 'no, sa naririnig natin. Okey, kung bakit ganyan, mamaya pag-uusapan natin. Pag-usapan din po natin itong mga sablay-sablay na si Contreras at saka po itong Pogo. Hindi natin masyado natalakay kasi alam niyo naman hindi naman po democratic ang China. Hindi po katulad ng Pilipinas yan na meron na democracy, malayang pamamahayag. Kuno 'no, tayo. Kaya igagalang mo kung nasaan ka mamaya sabihin, "Putya, ano ka pala, espiya ka pala, narito ka sa lugar namin." Yung Hong Kong territory po, ay yung Hong Kong po ay teritoryo po yan ng China sa mga hindi pa po sa mga nakakaligtaan po. Anyways, ano pa ba ang mga pag-uusapan natin? Sabik na sabik ako mag-ano, eh, ang ganda ng mga pangyayari pati po yung Pogo 'no, hindi natin gano'ng natalakay kasi nga, baka hindi natin alam ang kalagayan do'n, baka may mga naririnig ng gobyerno. Dito na tayo sa Pilipinas na, relatively mas malaya 'no, yung mga pamamahayag dito. Ayan po, susuriin natin 'yan 'no. Nagsasabi si Wing Gatchalian na, matagal niya ng pinababan yang Pogo, eh. At nakakahiya po, ano po yung reaksyon, dito ng China. Marami po nagulat yung Chinese Embassy. Pinaglalaruan may nababasa pa akong comment, pinaglalaruan ba tayo ng China? 'Di ba 'di ba ang bintang po ng ating gobyerno ay, dun po papunta 'no, pinalalabas po na China plus Duterte plus Pogo, 'di ba, magkakaugnay. Pero bakit ngayon naririnig natin na tila gustong iban 'no? Ang hirap po para sa kanila 'yun, para sa, narrative nila na yung Pogo plus si Duterte plus yung China magkakaugnay. Bakit pinababa ng China yung Pogo sa Pilipinas? Bakit inuudyokan nila yung Pilipinas na iban yung Pogo, 'no? Marami pong hindi solve sa nangyayaring gano'n at masisira po yung narrative nila. Masisira yung paninira nila sa China at saka sa kay Duterte dahil po diyan sa mismong China ang gustong magpabansa atin, 'no? Magpabansa atin ng Pogo. So mawawala yung akala ko ba nagtatanim diyan ng mga sleeper cells. Bakit pinababa ng China? 'Di ba? Maunawaan po natin 'yan sa talakayan natin ngayon. 'Yan po mapag-uusapan natin. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin to. Alam mo to si Contreras. Ito po yata ang pinakamahinang political analyst. Meron lang pong profesor, no?
Ang gusto nilang palabasin, no, yung pagsasabi ni actually pagdedeklara yan ni VP Sara na no more wala nang unit team, 'di ba? Tinatapos niya na yung unit team. Yan po ang pananaw po ng matinong political analyst. May professor man o wala, simple lang po 'yan. Yan po ay pagdedeklara na ni VP Sara na ayaw niya ng paggamit, ayaw niya ng ginagamit yung pangalan niya, no, ng gobyernong ito. Kaya nga wala na siya sa mga official function ng government. Tama na yan, tigilan na yung mga unit team. Alam naman natin kung sino talaga yung ka-unit team ng kasalukuyang gobyerno. Hindi na po yung mga Duterte, no? Yun po yun. Ngayon, ang pag-unawa nito, hindi ko po alam kung paano niya na nakakayang suriin yung ganun, no? Ipapaalala ko lang sa iyo, Professor Contreras. Kasi mga tao nga naman makarinig lang ng professor, 'di ba? Pag nakarinig ng professor, ano na sila no? Maniwala tayo rito, professor 'to eh. Napakasimple lang niyan eh. May unit team. BBM, Sara Duterte. Unit team. President, Vice President. Tumakbo ang unit team. No? Paano lalabas na nanggamit si BP Sara? Sino ba ang nakinabang? Alam nyo, puta, yan ang pinakabobong analyst na narinig ko, no? Maliban, eto nag-uunahan sila ni Hayderian sa pinakabobong professor. Si Hayderian ba ginagamit pa yung professor? Wala na nag-iimbita, di ba? Wala na nag-iimbita diyan, hindi na natin nakikita nagigess kaya nagsarili na rin. Ikaw Contreras, paano nyo palalabasin, no? Nakakasama sa imahe ni BP Sara na lumalabas na siya ay manggagamit. Hindi naman ganito yung wordings pero parang ganito. Paano ka nagamit kung yung katandem mo nasa kanya lahat ng siya yung naging pinakamakapangyarihan na tao sa buong Pilipinas after na kayo'y manalo? Ikaw ang nanggamit? Yung nawalan ng kapangyarihan, simpleng confidential fund, tinatanggalan ng confidential fund. Yun pa yun ang gagamit doon sa naging pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. Napakabobo naman ng... Ako hindi ako mahilig magsabi ng mga bobo sa tao, lalo na sa mga profesor. Pero ang hina po nun eh. Di po ba? Paano nyo palalabasin na si Sara Duterte yung wala po siya naging pakinabang. Hindi po siya ang nanggamit. Ang hina naman kahit po pangkaraniwan tao, simple lang yan. Ang nanggamit, kung may nanggamit man, di ba? Kung may nanggamit man sa unit team, yung naging makapangyarihan, paano mo akusahan na yung nanggamit sa unit team, yung nawalan ng kapangyarihan? Lampu pa naman, no? Napakahina. Di ba? Ngayon panay-paninira kay BP Sara, threatened kasi itong mga dilawan. Mga dilawan, mga kakamping, naglabasan ngayon. Si Laila de Lima, lumabas po ngayon. Di ba? Sinuportahan niya. Si Trillanes lang muna eh. Sinabi ni Trillanes na ang karapat-dapat na maging leader. Actually, hindi man inaamin ni Trillanes, tinablan niya na ng pagiging leader si Leni Robredo. 'Di ba? Kasi kailan ka na naman magpapasya na maging leader namin actually hindi ng oposisyon, ng mga dilawan. No, kailan ka naman magpapasya na naman pag malapit na naman yung eleksyon? Tablado na siya kay Trillanes eh. May point po doon si Trillanes. Hindi po dahil bilib ako kay Trillanes. Tama naman yun eh. Kung si Leni ang tumatayong leader nila, nasaan si Leni? Ngayong mga panahon na to. Kaya tama yung panawagan ni Trillanes na maging leader nila. Nila, hindi natin
May mga eengot-engot na mga maging leader nila, si Risa Hontiveros na dahil si Risa Hontiveros sa nariyan, nakikipaglaban, etc. sa mga Duterte. Duterte lang naman nilalabanan eh, di ba? O ito po, nagsalita na po si BP. Ayan na yata yung lugaw, Kat. Nagsalita na po si yung leader po, presidente yata to si Laila de Lima o chairman, di ko na matandaan kung presidente ng Liberal Party, no? Talaga naman daw nagkapalitan na ng leadership, no? Ina-acknowledge niya na si Risa Hontiveros na ang leader ngayon ng mga dilawan. Pero kiniklaim niya ng oposisyon. Alam mo, Laila de Lima, no? Oposisyon kayo ng oposisyon. Ang ibig sabihin po ng oposisyon, ang ibig sabihin ng oposisyon, oppose nga di ba? Tanong ko lang, kailan nyo pa ba huling kinontra si BBM? Di po ba? Hindi po yan corona na ibibigay sa inyo na kami ang oposisyon. Kami ang tunay na oposisyon. Si Abby lang naman yung nagsasabi na kayo ang tunay na oposisyon. Meron ba namang oposisyon na pinasasalamatan ni Abby dahil hindi raw kinokontra si PBBM? Paano ka naging oposisyon kung hindi ka nag-oppose? From the word opposition, ino-oppose mo, ikaw yung tagabantay ng administrasyon. Tapos kiniklaim nyo, kakampi na kayo eh. Kayo na yung ka-unit team eh. Hindi nga lang kayo on equal footing. Isa kayo sa mga, ang ibig sabihin ngayon na unit team, Marcos Romualdez. No? Pag sumanib kayo dyan, kasama lang kayo sa unit team ng Marcos at Romualdez. Wala na kayong bilang. Yung mga sinasabi nyo na kung ano-ano, na meron pang mga mahahangin na mga dilawan eh. Sabi, kaya wag na natin iboto yung mga tauhan ni Duterte. Ano naman kung hindi nyo iboto? May bilang pa ba kayo? Nilamon na kayo ng unit team ng Marcos Romualdez na wala na kayo sa eksena. No? Nilibing na kayo. Wala na pong dilawan. Kalokohan, kaya nyo bang magsarili ng line-up? Magla-line up ba kayo ng sarili kahit si Lenny pa tumakbo? Kahit patakbuhin nyo pa sa Senate si Lenny, pag nag-line up kayo ng sarili na kakaiba pa sa line up ni BBM, alam na kagad, diretso inidoro na naman kayo. Kaya kayo nag-exist pa ngayon, no? Dahil, aminin naman natin, no? Mas magagaling kayo ng onte na umatake. Di ba? Mas magagaling kayo ng onte umatake sa Duterte kaysa dito sa mga tauhan nitong Marcos Romualdez. Panay banban eh. Yung mga vlogger, panay banban eh. O, kayo, mas mahusay-husay yung atake nyo sa Duterte. Pero hanggang dun lang ang gamit nyo. Hindi kayo on equal footing. Unlike ng unit team ng Marcos Duterte, talagang may binibigay yung Duterte sa Marcos, malaki yung binigay ng Duterte sa Marcos nung panahon ng eleksyon. Kayo ba ano ba ibibigay niyo sa Marcos? Kung makaasta kayo na para kayong oposisyon, matagal na pong si Tatay Digong ang mukha ng oposisyon. Ano ba kayo? Sino ba binabanata ng mga Marcos? Sino po ba binabanata ng mga Marcos vloggers, Marcos media, Marcos Romualdez? Sino po ang binabanata nila? Si Duterte, hindi kayo. matagal na kayong walang bilang. Dahil yung leader ninyo, tuwing mag-e-election lang lumalabas. Ngayon, lumalabas na naman si Lenny. Active na naman si Barry Gutierrez. Wala na eh. Maski mga kakamping nyo, ayaw na rin ng ganyan. Okay, punta na po tayo rito, no?
Inano lang natin 'yan kasi mahirap dito sa mga dilawan, masyado kayong masyad matatalino naman kayo. Matatalino po 'yan, eh, Trillanes, 'yan si De Lima. Kumpara naman dito sa mga mas matatalino po sila at saka may pangalan, yun lang po silbi ninyo sa kasalukuyang gobyerno, atake sa mga Duterte. Magkasundo kayo, eh. Pareho niyong binabanatan yung mga Duterte. Kinakailangan niyong pa nga magsama-sama lahat, eh. Gano'n po kalakas yung puwersa ng mga Duterte. Kahit hindi niyo po aminin. Wala kaming pakialam. Aminin niyo, sabihin niyo wala na yung mga Duterte, putya number 1 lahat sa survey. Wala na yung mga Duterte, laos na yan, wala ng political clout. Eh, bakit number 1 sa mga survey? Magkalye survey po kayo. Makikita niyo po yung mga tao kung sino po ang gusto. Pasensya na po kayo, bumiyahe kami. Nakauwi na po kami ngayon. Okay, puntahan po natin dito. Maganda po yung tanong. Gustong-gusto ko na sagutin to nung nasa Hong Kong ako, eh. Traitor ba yung si Scott Ritter? Bakit niya sinasabi na kaming mga Amerikano, wala kayong bilang sa amin, gamit lang namin kayong mga Pilipino. No? Kaya mabuti pa makipagkaibigan kayo sa China dahil kaibigan niyo yan. Ba't kayo makikipagdigmaan? Yun po yung point niya, eh. Bakit kayo makikipagdigmaan dyan sa China? Hindi nyo kaya yan. Hindi rin naman kami susuporta sa inyo. Real talk po yan. Yung sinasabi. Siyempre, yung mga official, ganito po yan, ha. Tingin ko ba, kahit hindi ko po kilala Scott Ritter na yan, kahit hindi ko po alamin ang background niya, no? Hindi po yan traitor sa Amerika. Kung traitor po yan, hinuli na yan. Magsasalita ka ng laban sa Amerika na Amerikano ka na ano, puputak-putak ka doon nang hindi ka kung si Donald Trump nga eh, kinakasuhan eh. Okay. Ito po, si Scott Ritter, lumabas po yan nung panahon na umiinit dito sa West Philippine Sea. Di po ba? Ang opisyal po na pahayag ng mga Amerikano, ibig sabihin na opisyal, lahat po, ang Amerika po, 'di ba meron silang mga opisyal na pahayag, yung mga sinasabi na nasa gobyerno nila. Yan po yung mga laman ng mga kasunduan, no? Katulad may kasunduan tayo, Mutual Defense Treaty sa Amerika. Once na tayo ginera, yung Amerika makikipagdigmaan, kakampi natin. Kakampihan tayo ng Amerika sa digmaan. Eh, bakit ngayong umiinit to? Bakit may isang Amerikano na ex-intelligence officer nila? Alam ang pasikot-sikot ng pakikitungo sa mga bansa-bansa. Bakit nagsasalita siya na ng ganito, no? Na makipagkaibigan na lang kayo sa China. Makipagdiplomasya kayo kasi wala naman kayong hindi mawawasak lang ang bansa nyo. O kaya nagtanong yung isa eh, traitor ba yan si Scott Ritter sa Amerika? Hindi po. Hindi po siya traitor sa Amerika. Actually, hindi pwedeng sabihin ng mga opisyal, di ba? Hindi pwedeng sabihin nila Biden yan, ng mga secretary ni Biden na Pilipinas, makipag-ayos na kayo sa ano. Pero actually, sinasabi nila yan eh. The best way pa rin to deal dito sa South China Sea, hindi po yung West Philippines, kalukuhan. Hindi po binabanggit ng mga Amerika yan. South China Sea ang binabanggit yan. Best way to deal sa South China Sea, anong official din nila? Dialogue. Pero subon-subo na tayo eh. Ayaw natin China, ano sinasabi ng China? Bakit mag-dialogue tayo? Ang Pilipinas, wala. Okay. Hindi po siya
Yeah, so officially hindi niya pwedeng sabihin na ng Amerika na diktahan tayo, 'di ba? Hindi po 'yan pwedeng magsabi na ikaw Pilipinas, kinakailangan mo na makipag-usap ka na sa China. Hindi po 'yan. Dadaanin po nila sa mga katulad ni Scott Ritter. Ipapamukha sa atin. Wala kayo sa amin. Ang tingin namin sa inyo ay ano pa rin, kolonya pa rin. Sinobrahan ninyo. Gusto nyo makipagdigmaan. Sa tingin nyo ba gusto makipagdigmaan ng US sa China ngayon? Tignan nyo po yung ginagawa ng US sa China. Tinanggap nila kamakailan lang si Xi Jinping. Grabe ang reception. Mas maganda pa yung pagtanggap nila sa China kaysa sa Japan. Ang point dito mga kapatid, no? Ang gustong sabihin sa atin ng China, ng US, makipagkaibigan na lang kayo kasi hindi namin kaya na sumabay pa kayo. Ang dami na namin problema. Oh. Problemado kami sa Ukraine ngayon dahil kinakailangan naming pangatawanan yung NATO na ayaw ibigay yung Ukraine kay Putin. Talon-talo sila kay Putin eh. Sabi ni Putin, sige, umatras lang yung Ukraine, tapos na gera. Ukraine po ba nagsalita na tinututulan nila? NATO. Yung NATO po ang nagsabi na hindi kami sang-ayon sa kay Putin. Hindi kami sang-ayon kay Putin. Mga kapatid, balikan natin. Baka masyado na tayo magpalaot eh. Nagtaka nga, di ba, usapin to, kala ko ba Ukraine ang kalaban nila? Inoopera na ng Russia yung Ukraine. O matatapos na tong gera. Pero itong kondisyon namin. Umatras na kayo dyan sa mga naokupa na yung mga naokupa na ng Russia. Umatras na kayo dyan. Problema rin nila yung Israel. Hindi na, ayaw na po ng pag ang kalaban nila ng China, pag nagkaroon pa rin sila ng another proxy war sa China, yayariin na po sila. No? Masyado na pong yung resources ng Amerika, yaring-yari na po. Hindi na po nila kaya na may digmaan pa rin dito sa Pacific. Kaya pinalalabas nila tong mga katulad ni Scott Ritter para ipamukha sa atin, masaktan tayong mga Pilipino na ito ang katotohanan. Officially, hindi nila sasabihin yan. Pag nakipagdigmaan kayo, syempre kakampi nyo kami. Pero sa totoo lang, ano pang puwersa ibibigay nila sa China? Ang layo ng China, tubig. Hindi po atras yung China sa US. Ang pinakamalakas pong kalaban ng US ngayon, militarily, China. No? Hindi po, ayan na naman, kaya ayoko to i-discuss, ano, di ba? Kasi marami magsabi sa akin na pro-China ako. Sasagutin ko naman, ayoko sabihin to sa Hong Kong. Pucha, hindi naman democratic country yung, di ba? Hindi po ako pro-China. In fact, kinukundin ako yung ginagawa nilang pambobomba. Kaya hindi nyo ako maano eh, no? Totoo yun. Totoo po yun. Baka akala nyo nagbibiruan lang ako na ako pro-China. Na wala po kayo maririnig sa akin. Gusto natin yan, kaya lang maging practical po tayo. Nasa Hong Kong po ako. Araw-araw, China, China, China tayo rito. Headline ng mga dyaryo natin, China, China, China. Araw-araw. Nasa Hong Kong po ako. Wala. May libre po mga dyaryo. Araw-araw po ako tumitingin ng dyaryo. Ini-scan ko lang. Hindi ko na maalam yung pangyayari doon. Ni isang beses hindi po nabanggit kung ilang araw ako doon. Ang Pilipinas. Wala po tayong bilang sa mga Chinese territory. Wala po tayong bilang sa China. Hindi po tayo pinag-uusapan. Tayo dito, feel na feel natin. Kala mo talagang sa madaling salita, wala po tayong bilang sa China. Kaya gawin natin,
Mag-focus tayo sa pagpapaunlad sa Pilipinas. No? Maging pro-Philippines po tayo. Bakit tayo nag-uusap tayo ng pro-China o pro-US? Pwede naman tayo maging pro-Pilipinas. Kaibiganin uli natin sila lahat. Ayan na yung formula ni Duterte. Oh. Ang formula ni Duterte na friends to all, enemies to none. No? Ang formula nila ni Duterte, friends to all, enemies to none, nagbunga sa atin ng build, build, build. Yan po yung katotohanan. Hindi po yan yung friends to all, enemies to none, maganda lang pakinggan. Hindi po. May binunga po yan. Kita nyo ngayon, tinigil natin yung friends to all, enemies to none. Nagbunga yung friends to all, enemies to none, una, ng build, build, build. Bumaha po ng mga proyekto dito. Ikalawa, nagbunga po yan ng pagpasok po ng sangkatutak na foreign investment. Ang magpapatunay po niyan yung mga traders ng ang dami pong yumaman nung panahon ni Duterte na trader ng stock market. Siyempre, pera po yung pandemya, no? Kasi alam niyo naman ng pandemya, bagsak talaga yung ekonomiya ng buong mundo. Di ba? Ayun yun eh. And foreign investment, build, build, build. Okay, punta. Kaya hindi po totoo na ito si Ritter ay traitor sa US. Sa tingin ko nga, pinalabas na nila yan para ipamukha sa atin na hindi nakakayanin ng US na protektahan pa kayo. Dahil subun-subo na sila sa Ukraine, subun-subo na sila sa Israel. Hindi po magke-create ng panibagong conflict yung USA ngayon na ang kakalabanin pa nila sa panibagong conflict na to, panibagong proxy war, ay yung pinakamalakas nilang kakompetensya ngayon. Hindi na po Russia eh. Russia in terms of nuclear weapons. Pero mga conventional weapons, hanggang sa mga rocket, hanggang sa mga missile, China yan. Kita mo, inamin naman Scott Ritter, matatalo kami pag meron digmaan sa Pacific. Dito lang matatalo sila dyan. Hindi ibig sabihin na papayag sila makubkub yung US. Poprotektahan nila yun. Ano sabi? Pag wala na kaming pakinabang sa inyo, yun yung masakit eh. Pinamumukha sa atin eh. Pag wala na kaming pakinabang sa inyo, bibitawan lang namin kayo. Di pa ba sapat yun? Wala naman pong na traitor siya ngayon ng US. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun yung sitwasyon. Nire-real talk tayo dahil ayaw na ng US. Ayaw na US na magkaroon ng panibagong conflict sa Pacific. Hindi na nila kakayanin, babagsak na ekonomiya. Unang babagsak yung gobyerno nila. Masyado tayong kala nyo ba si Trump negosyante, parang in-check yan eh. Pareho sila mag-isip eh, negosyo muna. Kaya gusto ko si Trump eh, manalo. Kasi hindi politika una eh, negosyo muna. 'Di ba? Makikipag-deal ako sa inyo. Yung pareho tayong makikinabang, hindi yung Okay, punta po tayo rito sa Pogo. Dito po pahimpaya yung ugnay-ugnay, 'di ba? Ang katotohanan po, isa po 'yan sa mga irritant, no? Isa po 'yan sa mga kate sa pagitan ng relasyon ng China at saka ni Pangulong Duterte. Dahil gusto po ng China na tanggalin natin yung Pogo. Alam nyo, ang kagandahan kay Pangulong Duterte, no? Kasi pinalalabas na to, lahat na sabihin ng China, baw lang ng baw si Duterte. Hindi po totoo yan. Marami pong mga pagkakataon na hindi niya po sinunod. Pero dahil sa galing niya sa diplomasya, magaling si Duterte sa diplomasya na yun po talaga dapat yung presidente. Dahil sa galing niya sa diplomasya,
magkaibigan pa rin tayo ng China. Ang sarap pong kaibigan ng China, di ba? Oh, una, yung tourist nila. Lahat po ng bansang umaasa sa turismo, gustong-gusto nila makuha yung mga Chinese tourists. Ang dami. Okay, balikan lang natin dito. Yan po yung isa sa mga irritants dyan sa relationship ni Tatay Digong sa China. Yung hindi niya pagpayag na tanggalin yung Pogo. Pero kaya niya eh. Kaibigan naman tayo. Parang pwede niyang ganun eh. Hindi katulad dito, hindi katulad ngayon sa gobyerno ngayon, in check, hindi na ma-distinguish kung ano yung opisyal na kagustuhan ng China. Hindi nila ma-distinguish yung Chinese criminals, no? Akala nila basta in check magkakasabwat lahat yan. China po ang nagsasabi na yan, problema namin yung China, yung Pogo na yan. Dahil marami, no? Marami sa Pogo activity, criminal activity na nai-involve yung mga Chinese citizen. Di ba? Maraming yun nga. Kung paano natin dinidescribe yung mga krimen na nakikita natin ngayon sa Pogo, yun din po yung description ng China. Kaya officially, ayaw nila ng Pogo. Ayaw nila ng Pogo. Yan po yung katotohanan. Sila po ni Pangulong Duterte, siyempre, dahil magkaibigan naman, pagbigyan si Duterte. Hindi po lahat yung pinipicture nyo sa isipan nyo na lahat ng sabihin ng China. Putya, kung lahat pala ng sabihin ng China, di tinanggal na natin yung ano riyan, yung BRP Sierra Madre. Kung lahat pala ng sinasabi ng China, di dapat hindi na natin nire-repair yan. Nag-repair po tayo. Nakita nyo po may mga haligi na yan nung panahon ni Duterte. Sa totoo po, binabaliktad lang eh. Ngayon tayo hindi makapasok sa ayungin na maayos. Ngayon tayo hindi makapag-repair. Ngayon tayo hindi makapag-supply. Ngayon tayo pinahirapan ng mga isda. Baliktad eh. No? Kung kailan tayo ang tapang-tapang natin laban sa China, tsaka nila tayo pinamumukha na, ang tapang nyo ha. Sige. Matapang pala kayo eh. Hihigpitan namin yung mga mangingisda nyo. Hindi kasi kayo nakikinig sa mga mangingisda eh. Sinabi na nga nila oh. Yang ayuda na yan, band-aid lang yan. Gusto namin yung wala kaming problema sa pangingisda. Nonsense pero narito yan eh. Di ba? Meron ba nagsabi na nonsense? Sino ba yung nagsabi na nonsense? Tanggalin ko muna. Para makapagpahinga yung bunganga ko. Kaya yung Pogo po, hindi po yan China. Yan po, ayaw din ng China yan. Ngayon, eto ang tanong. Sabi ng China, yun naman pala, may problema na pala kayo dyan. Iban nyo na yan. Hindi ko makita eh. Kung sino. Bakit nga, eto pinalalabas nyo, ayon po sa opisyal na pahayag ng PAOK, no? Pinalalabas ninyo na 300 plus ang illegal. 300 plus Pogo operators ang illegal. 40 something lang. O di lahat po ng illegal, no? Lahat ng illegal, yun na unahin nyo, ipasara na. Hindi na po kinakailangan inspection. Una, katulad nung halimbawa, kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ito ba illegal. Binibintang nila lahat kay Duterte. Kaya nga niligal yan ni Duterte. Ano po ba pagkakaiba ng legal at illegal? Malaki po. Una, ang legal, nagbabayad ng buwis.
may pumapasok na pera sa kaban ng bayan. Ikalawa, dahil nagbabayad nga kami ng buwis eh. Lalabag pa ba kami? Subject po sila sa mga inspection. Alam nga namang hindi pa kami magpa-inspect eh nagbabayad nga kami ng buwis. Kumbaga legal yung operation nila, kumikita sila sa pogo ng legal, kaya susunod po sila sa batas. Nung panahon po ni Duterte, legal po yung, kaya wag nyo pong lituhin. Nililito nyo yung sarili nyo eh. Actually, hindi naman nakakalito eh. Panahon ni Duterte, legal yung pogo. Kung legal ka, sasailalim ka sa batas ng Pilipinas. Legal ka eh. Nagbabayad ka nga ng buwis tapos hindi ka pa papasailalim. Yun po ang pinakamatindi na pagkakagastusan ng isang pogo firm o nung kahit na anong kumpanya. Yung pagbabayad ng buwis. Willing ka nga magbayad ng buwis eh. Tapos hindi ka willing na sumunod sa mga patakaran katulad ng huwag kayong mangingidnap, huwag kayong, imposible naman, di ba? Kaya po, walang gano tayo naririnig na ganito. Ayon po sa PAOK, kailan po yan? Last 2 years. O ngayon, mula last year, dumami na po yung illegal. Suggestion ko para hindi po tayo namomblema gaano. Ito po suggestion ko. Pwede po ba lahat ng illegal, ipasara na lang kagad? Tapos, ipa-deport na lang. Illegal naman eh. Kasi, alam nyo kung bakit ayaw nyo rin? Ayan, tama si Gregory, di ba? Sino po ang kumikita sa illegal? Bakit patuloy na nag-ooperate? Imposible naman si mayor, si governor, hindi alam yan. Ano yan, sumulpot? Kausapin nyo si mayor. Mayor, bakit po may illegal na pogo operation dyan? Aba, alam ko damuhan lang yan eh. Nagtaka nga ako, merong pogo dyan. Ganun po ba isasagot sa inyo? Imposible. Diba? O, ngayon, bakit gustong-gusto nyong banatan? Ito ang problema ng bumabanat, hindi sila makapag-all out eh. Thank you very much muna kaya sino ba 'to nagbigay ng ayuda? Thank you very much sa paayuda, 250. Teka lang, hindi ko na mabasa eh. Marlon Uy. Okay, di ba simple lang? Panahon ni Duterte, may pogo, kung nagbabayad sila ng buwis, susunod sila sa pamahalaan. Bakit pa sila mag-i-illegal, kumikita sila ng legal? Yun po yung purpose nun eh. Kaya yung mga banat ni, binabanatan ko yan. Ngayong marami ng illegal. 300 ang illegal pogo operation. Tapos sisisi nyo kay Duterte. Kumikita po tayo ng bilyon-bilyon. Alamin nyo po ngayon, kumikita pa ba ang gobyerno ng bilyon-bilyon sa pogo? Kung hindi na po kumikita, bakit pa po sila pinag-ooperate? Gustong-gusto ko na maglugaw eh. Pagkatapos kong mag-discuss abang question and answer, lugaw. Di ba? Yung operation nila mismo, illegal na eh. Mag-expect kayo na legal yung gagawin ng mga illegal na tao. Diyan na po yung mga illegal talaga, yung mga kidnapping, pero po yung mga pogo legal, very willing ka nga magbayad ng buwis, hindi mo pa illegal yung gawain mo. Yun po yung restriction, pagkakaiba. Ako po, wala po akong problema. Kung hindi naman tayo kumikita dyan, para saan yung pagdadalawang isip nyo sa pogo? Dahil tinayo yan panahon ni Duterte, kalokohan yan. Panahon ni Duterte, kaya tayo nagdadalawang isip, bilyon ang inaakit niya na pera. Bilyon. Tumaas yung kumita yung mga paupahan, mga condominium, ang dami pong kumita sa pogo. Na-discuss ko yan noon nung panahon ni Duterte.
Bakit hindi ngayon, illegal na po ang karamihan, 300 plus illegal na. Sabi nung PAOK mula 2023. Tanungin, sino ba presidente ng 2023? Sa tingin nyo ba pag illegal nung panahon ni Duterte, mag-exist pa yan? Panay sara ng abutin yan. Yun po yung pagkakaiba, no, ng pogo na natayo kay Pangulong Duterte at yung pogo na nag-exist ngayon. Umaamin po yung PAOK na ang karamihan na nag-exist na pogo ngayon ay mga illegal. 300 plus, 40 plus lang. Di pa natalihin yung 40 plus, tignan natin kung talagang yung mga legal na pogo ay may mga illegal pa rin gawain. Unahin nyo na munang isara lahat ng mga illegal. Simpleng suggestion lang eh. Hindi nyo na po kinakailangan ng i-raid pa. Illegal na nga eh. Meron bang permiso yan? Wala. Di ba tayo, simple lang ang buhay? Pag yung pangkaraniwang negosyo, walang business permit, ano ginagawa? Sinasara lang. Tapos na. Isara. Isara. Hindi kami makapag-inspection. Yun po angal nung mag-inspection, hindi kami pinayagan. Pucha, hindi kayo pinayagan ng mga taga-pogo na illegal. Illegal na pogo, sabi Ito po, hindi akin to. Binabasa lang natin. Hindi raw sila pinayagan ng mga gwardiya ng illegal na pogo. Kaya hindi sila nakapag-inspeksyon. Kung illegal yan, ipasara, tapos. Gawin niyo yung ginawa niyo sa magpadala kayo ng 3 batalyon. Kasi, check dyan nang may nakukuha mga baril. Justified po yun. Hindi po over, tawag doon? Paggamit ng matinding puwersa. Hindi po. Hindi kayo makakasahan. Kasi may mga baril yung mga yan. Illegal nga o illegal operation yun lang po sa akin lang yun. Hindi ko kilala. Wala akong kilalang may pogo. Wala akong kilala. Nagugulat lang ako Kasi ang laki-laki na Ngayon, ang gusto nilang mangyari, diin si Alice Go, tapos mag-move on na. Sabi, 300 yung illegal pogo. Paano yung 300 plus? Paano yung 300 plus pang iba? Dahil nakasuhan nyo na si Go, okay na? Hindi po. Wala po kaming alam before kayo nag-imbestiga kay Go. Ngayon nakapag-imbestiga na kayo at pinakita nyo sa tao, kasi ang purpose nyo ganito nag-backfire sa inyo. Ang purpose nyo, imbestigahan ng Pogo, iugnay kay Duterte. Malayo po yung Pogo kay Duterte. Yung tinayo ni Duterte, panahon ni Duterte, mga legal, nagbabayad ng buwis, sumusunod sa pamahalaan. Kung meron mang, kung illegal po yan, hindi na po sila kagad sumusunod sa otoridad. Ano pa i-expect mo dyan sa mga yan? Mag-expect ka ba na sa mga illegal na walang illegal activities? Napakasimple, no? Bakit mo i-raid yung illegal na pogo? Kasi naghahanap ka ng ebidensya ng illegal activities. Yung illegal nga yung pagkakatayo nila. Doon pa lang, ano pa bang pruebang gusto mo? Yung mismong pagkakatayo nila, illegal na Ano pa bang illegal activities ang gusto mo pang makita? Maghanap baka may pirma si Duterte. Ngayon nakakita sila pirma ni Harry Roque. Hindi ko alam kung paano. Tuloy po ang maisog. Sana ba? Hindi pa ako nakakapagbasa ng mamaya update ko po kayo tungkol sa maisog. Pero definitely pupunta po ako ng Angeles maya-maya. Mag-aalmusal lang at maliligo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. Yan.